one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tapos, siyempre, yung individual time for, yung personal time for prayer, for spiritual reading. So, dun umiikot yung mundo natin. Father Paul, ikaw naman, kumusta naman ang buhay-buhay natin araw-araw? Ayan. So, katulad ni sister, no, dahil tayo yung mga relihiyoso, no, halos pareho din, no, dito sa Gibraltar. Actually, nag-start na rin tayo ng common life, no, kasi nung una, para sa ating mga tagapakinig, no, nung nagsimula tayo dito, isang pari lang yung nakapunta, isang Dominican lang na pare. And then, sumunod ako, so nung naging dalawa na kami, sinabihan nga kami ni Bishop na, well, probably you can already do the things that you do as religious, sabi niya, which is primarily yung community life. So, nagsimula kami doon mag-morning prayer, kahit dalawa lang kami, no, doon sa isang chapel. And then, misa. Tapos syempre bilang pare, no, yung mga ministry natin, yung pagpapakumpisal, anointing of the sick, no, meron ding mga funeral dito pero hindi misa, no, funeral blessing lang talaga siya. And then meron din tayong regular every week na binibisita ng mga home for the elderly. So basically yun yung ginagawa dito sa Gibraltar at yung isa sa mga nakikita nilang pwedeng maging ministry ng Dominicans, yung pagtitrain ng mga catechist. No, kasi very known ng mga Dominicans as alam na, intellectual, no, yung ating background sa study.
And yun yung isang nakikita nila na pwedeng gawin kasi marami yung mga uhaw na makarinig ng hindi lang salita ng Diyos kundi yung doktrina natin bilang mga Katoliko, no, dito sa mission. Yan. Pag araw-araw kasi sister, di ba, sabihin natin, umaga, may gagawin ka, tanghali, may gagawin ka, sa gabi gagawin ka. Pero uulit-ulitin mo ito, hindi ba sister? Hindi ba nakakapagod din kung araw-araw yung mga ginagawa natin? Dito papasok, Father, yung discipline, no, which is part of our life as religious. Kasi kung walang disiplina, actually, discipline is a form of sacrifice eh. Diba yung very routine yung ginagawa namin, no? Dasal sa umaga, dasal sa tanghali, dasal sa evening, tapos sa night din, meron kami dasal na ganyan. Tapos yung work namin. Pero sa akin, no, kahit na paulit-ulit yung ginagawa namin, yung routine, masaya. Kasi alam mo na nagbibigay ka ng oras para sa Diyos, tsaka para sa kapwa mo. Yung prayer, tsaka yung service. So, nababalanse. O Father Paul, kasi di ba pag araw-araw, nakakabagot, minsan yung siguro mga kalakbay din natin, nakikinig sila, no? Iniisip din nila, ay araw-araw kong ginagawa ito, nakakabagot, araw-araw. Yes. Kaya parang minsan sila, naghahanap din, ay ito parang gagawin ko. Ano bang kailangan gawin, Father Paul, na para sabihin natin, araw-araw ko nang ginagawa? Palagay ko kasi, kung marinig din natin, lalo naman sa kabataan, di ba? Parang madali silang mabore, no? Yung generation kasi natin, tignan mo, very short din yung attention span nila, no? Naghahanap palagi ng something na bago, no, na mas ma-excite sila, no? So siguro yun yung isang mahirap ngayon sa generation, pero meron talaga tayong mahahanap na mga tao, no, na katulad natin, 'di ba? That's why we entered religious life din, no? Kasi nakita natin na itong buhay na ito naaayon dun sa calling natin, 'di ba, bilang religious. And hindi lang siya overnight thing. Kaya nga kung minsan mas ma-appreciate mo ngayon yung mahabang formation, 'di ba? Kung minsan sasabihin, bakit po napakahaba naman ng taon ng training ng pare, no? 10 taon, parang doktor din, 'di ba? Kasi we are trying to develop a habit, no? Sa araw-araw nating pag-ulit-ulit ng mga bagay na 'yon, we are forming a habit and then it becomes part of our life. So, hindi siya nagiging boring na kasi nagiging parte na siya ng buhay natin. In fact, it becomes essential, no? At palagay ko, yun yung sinasabi ni Sister, yung calling na yan is because of pagmamahal natin, di ba? Yung love natin, mas nagkakaroon ng meaning at saka ng sense yung paulit-ulit, no, na ginagawa natin. Hindi mo na nga napapansin na paulit-ulit kasi ito ay bagay na mahal mo, di ba? At ginagawa mo sa taong mahal mo. Yan. Sige. Kasi Father, dito papasok yung virtue. Kasi St. Thomas, ang definition niya ng virtue is good operative habit. So, eto ibig sabihin nun, kung may ginagawa tayong isang bagay na tama at mabuti, no, at paulit-ulit, nagiging isang virtue siya o isang virtud. Pero yung opposite naman nito, yung vice na sinasabi, kung paulit-ulit natin ginagawa ang isang bagay na masama, nagiging bisyo. Diba? Halimbawa, lagi ka nagdadasal, dasal ka ng dasal, nagiging madasalin ka, nagiging virtue. Ngayon, kung ikaw naman ay laging inom ka ng inom, nagiging bisyo. Diba? Kaya, yung paulit-ulit nating ginagawa, isang magandang bagay, ay makakatulong sa atin, no, sa ating buhay ng spiritual natin. Kasi siyempre, hindi naman natin makikita din yung mga virtue na yan kapag hindi natin araw-araw ginagawa. Hindi na yung one time, big time na parang... Yung parang, ngayon gusto mo, tapos bukas ayaw mo. Bukas iba na naman. You go with your emotions, yung mood mo. Hindi. Kaya, discipline ang kailangan. Totoo yan. No? Sabi nga ni Father Paul, no, kapag may minamahal ka, hindi yung one time, big time lang na nagkinasal ka, tapos
O I do, Tapos I do, na. I love you. Tapos wala na. Tapos na. Hindi ba? Kasi ganun din kasi sa mundong kinagagalawan natin ngayon na parang gusto nila one time, big time. Tapos pag nagsawa na, ayoko na. Di ba? Mm-mm. Kasi ngayon, content creator nga parang sa araw-araw gusto niya may laging nakikita, laging mayroong pinupost, laging may bago, no? Pero yung paggawa pala ng isang virtue o virtud, operative habit, good operative habit. So kailangan Paulit-ulit paulit-ulit, na no? Ginagawa. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung ano ba yung kabanalan sa araw-araw na pumumuhay, no? Kasi pag hindi ibig sabihin pag Christmas lang, di ba? O kaya Lenten season tayo bumabait. Kasi karamihan din sa ating mga Katoliko, di ba? Pag bumabait na sila pag nakakapanood ng Passion of the Christ, di ba? Yes. Kaya nagpupunta sa Occasional lang. occasional lang. Ningas Kugon. Na iningas ko. Yan, isa pa yan. Kasama na rin ako, no? Kasama din tayo. Tayo, oo. Oo, minsan nagbibigay ka na ganyan pero hindi siya nasusundan. Kaya ang topic natin ngayon ay paano ba maging banal sa araw-araw? O paano ba tayo nagiging banal sa araw-araw kahit na boring sabihin natin? Paano ba tayo nagiging banal? Siguro umpisahan natin doon sa may tinuro ang ating Diyos, no? Ang ating Panginoon Kristo, yung 15 Beatitudes, no? Ay, actually, sister, ang ganda ng The 8, o sabi niya kasi, sige, 8 Beatitudes. Okay mo na yan, sister. Sorry. May ibang beatitude yatang gusto si Father Dexter na 15. Sorry. Natindigan ko sana, joke lang. Napakaganda ng kaninang ebanghelyo, sister, no? Ang ganda ng ebanghelyo dahil pinapakita dito na ang ating Diyos ay napakamawain. No? Napakamawain ng ating Diyos na pinapakita niya kung paano maging banal sa araw-araw. Sabi niya, huwag kang manghusga, no? Huwag mong i-condemn yung mga ibang tao, magbigay ka. Ito yung mga paraan na bakit kailangan pang sabihin ng Panginoon yan? Di ba dapat natural lang? Bakit kailangan ilagay? Father, siguro isang magandang katanungan is, posible ba na ordinaryong tao, no? Na maging banal? Kasi parang kuminsan ang notion nila ay kayo lang, mga pare, mga madre, pero yung mga ordinaryong tao, halimbawa, isang magulang, isang guro, isang pulis, o kung ano man yung estado o trabaho nila o profesyon nila sa buhay, posible ba? Kasi kung minsan, sister, hindi ako holy, kayo lang. Kasi kayo nasa kumbento, kayo nagdadasal, pero kami, pwede pa kami maging banal. Siguro yun ang isang magandang katanungan na pwede natin ibigay linaw sa sinasabi din kasi, sister, pag sinabing kabanalan, yung mga nakikita natin, yung mga nasa rebulto, yung mga santo, kung sino nandito sa simbahan, siguro dahil tatao tayo ng simbahan, kaya sinasabi nila tayo lang ang banal. No? At hindi sila parte ng kabanalan na pagtawag ng ating Panginoon. Kasi may tinatawag tayo ng sister na universal call to holiness. Yes. Ay tinatawag maging banal. Hindi lang sa madre. No? Yes. Document ng Second Vatican Council and Lumen Gentium sabi that everybody is yung universal call to holiness. Lahat ay tinatawag na magpakabanal. No? So, nating sabihin ang ating basic vocation or calling is maging banal. Oo, kasi yun naman we are called to holiness. Oo, hindi lang doon sa mga taong simbahan na nagsisimba, nagro-rosaryo, yung mga taong nagpe-prepare ng altar o naghahanda sa altar, pero tayong lahat mga kalakbay, mga nakikinig din sa atin. Kahit na tayo ay sabihin natin, ordinaryong housewife lang ako, o kaya nagkakarpintero ako, no? O kaya mangingisda lang ako, ay hindi ko concern na maging banal. Pero ang sabi ng ating Panginoon ay tayong lahat ay tinawag maging banal. Father Paul. Siguro naiisip ko diyan,
kung minsan kasi na, agad-agad na pumapasok sa mga tao. Para may dichotomy, di ba? Yung parang banal ka lang pag pumapasok ka sa simbahan. Kaya nga, makikita natin yung mga nagvo-volunteer maging lector, maging choir. No, nasa parish, naalala ko yan eh. Pag nire-request nila yung mga tao, "Uy, sumali ka sa amin, mag-serve ka rin sa simbahan." Ang sasagot ka agad ng tao, "Ay, ayoko, para lang sa mga banal yan." Di ba? Parang mayroong space lang, no? Or mayroong border na kung minsan hindi maganda kasi paglabas mo ng simbahan, ibig bang sabihin no, nawawala na yung kabanalan mo, di ba? Kaya nga kung minsan yun yung nagiging puna no sa mga taong simbahan, sabi nako nagbabanal-banalan lang yan sa loob, pero pag lumabas chismosa naman, pag lumabas pala inom, pag lumabas sugarol, di ba? So siguro more of ang challenge sa atin ngayon, paano nating mai-integrate. Kumbaga, hindi lang itong kabanalan ay sa simbahan o hindi lang ang kabanalan ay pag nagdarasal. Ang kabanalan no, sa buong buhay natin. In fact, lalo pa kapag walang nakakakita, di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda nung yun, kahapon sa homily nga natin sa Transfiguration, di ba? Napakaganda na ipaalala sa atin yung goal natin. Kasi baka naman after 2 weeks, di ba? Nung nag-Ash Wednesday, ang sipag-sipag pa nating mag-fasting, abstinence, no, confession. After some days, biglang panghihinaan ka na ng loob, natukso ka. No, sasabihin mo na kagad, ay, ang hirap pala, no? Ang hirap magpakabanal. Pinapaalala sa atin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. No? Parte yan ng journey, kumbaga. Minsan kasi yung mga tao parang pag hindi kaya, sumusuko ka agad. No? So, yun yung dapat sigurong magandang pag-ukulan ng pansin. What is our idea of holiness? So, yun sinasabi nga ninyo kanina, di ba? Parang pari lang ba? Madre lang? Hindi no? Pero madali bang magpakabanal? Alam mo, Father, pag sinabing magpakabanal, ikaw lang ang banal, no? Parang ang hirap. Sabi nga nila, madali namang gumawa ng kasalanan, di ba? Pero ang hirap magpakabanal, hindi ba? Gagawa ka ng tama, pero yung iba hindi gumagawa, di ikaw yung ostracized, ikaw yung naiiwan. Kaya pag, kunwari, lahat, nangungopia na lahat. Gagaya ka na lang din, no? Kaya, ang dami mong ginawang maganda, pero yung pangit lang ang nakikita nila, di ba? Parang, sayang yung effort. Oo, parang ikaw lang ba ang hindi kumukonforme doon sa ginagawa ng karamihan? O yung iba, nagnanakaw na sa gobyerno, iba, ay ako na rin, hindi ba? Sila nga O bakit? Diba? O ito nga, mga current na mga issues natin, sila nga ba't ako? So parang sinasabi natin na magpakabanal tayo, pero sister, bakit napakahirap ba? Bakit ang hirap magpakabanal at sundin ang yapak ni Kristo? Kasi, di ba, sabi rin niya sa gospel, before you will enter the narrow gate. So, yung narrow gate na yun, ito yung journey natin sa life natin. That before we reach eternity, which is heaven, hindi madali. No? Maraming challenges. Pero, ang tanong doon is, in spite of the challenges na dumadating sa buhay natin, sa ating yung mga pagsubok, yung mga mahihirap na pinagdaanan natin, is are we still faithful na sumunod sa yapak ng Diyos, ng Kristo? Kasi following of Christ, di ba sabi niya, yung pagsunod natin sa Kanya, no? Sabi nga niya is, if you want to be my disciples, take up your cross daily. So, daily. Hindi niya sinabing once a year, no? Once a month. Pero daily, ito yung mga struggles natin sa buhay natin. Pero in spite of all those things na dumadaan sa atin, halimbawa, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa trabaho, o kaya sa kalusugan, itong mga ito is tapat pa rin ba tayo? Sumusunod pa rin ba tayo sa Diyos? Yung pananampalataya ba natin nasa Kanya pa rin? Yung pagmamahal pa din ba natin nasa Diyos kahit na ito'y nararanasan ko sa buhay? Sa buhay na nararanasan natin is nandun pa rin ba ikaw sa Kanya? Sumusunod ka pa rin ba sa Kanya? Sister, sabi nila, kunwari pagpapakabanal ako, pero ano bang kapalit? Kasi, kunyari, ang iniisip ng karamihan sa atin, mga kalakbay natin, di ba? Pag ginawa ko itong kamalian na ito yung matatanggap ko. Marami akong matatanggap na
na pera, ng glorification, etc. Ano bang matatanggap ko naman, sister, kung dadalhin ko nga yung cross eh. Eh, dyan papasok, Father, yung Beatitudes. Diba? For example, ano ba yung first Beatitude? Blessed are those who are poor, for theirs is the kingdom of God. So, yung poor bang yun, ibig sabihin nun, kailangan ba is materially poor ka? Pero yung poor na sinasabi is yung pagiging detached natin sa mga bagay-bagay na nandito sa mundo. So, kung tayo ay hindi natin ginodiyos yung mga material na bagay, no? Hindi tayo attached sa mga material na bagay, no? Sabi niya, the kingdom of God is yours. So, ang reward noon ay higit pa doon sa material na bagay. Eh bakit ito ang ating Panginoon, binabaliktad niya yata ang mundo, sister? Kasi pag sinabing mahirap, o sino bang mahihirap dito, di ba? Pag mahirap ka, wala ka nang makain, tapos sasabihin ng Panginoon, blessed are you. O baka sabihin na, o sino yung nagdadalamhati, sino nagpapakumbaba, sino nagugutom at nauuhaw. Aba, sila pa yung pinagpala. Sila pa yung pinagpala ng Diyos. Bakit ganon, sister? Bakit ganon, Father? Ang sinasabi natin, bakit parang seemingly, pinabaliktad ng Panginoon kung ano yung nakikita natin dito sa mundo. Father? Well, actually, no, kapag binasa mo yung Beatitudes, parang, yun nga talaga yung sinasabi niya, di ba? Yung, blessed are the poor in spirit, no? Those who are kumbaga yung reward natin, makukuha natin doon sa kabilang buhay. Pero, yun din, ang tanong nga, hindi ba natin makukuha yung mga bagay na yun dito? Well, nakukuha natin, pero kuminsan pansamantala, di ba? Kahit yung hustisya halimbawa, 'di ba? Ngayon, 'yun yung nangyayari, 'di ba? Tatanungin ba't kailangan pang ibang bansa ang maglitis ng isang taong taga sa atin? Kasi kung minsan parang hindi na natin nakukuha dito sa mundo 'yon. 'Di ba? Or napakahirap nating makuha dito sa mundo yung tunay na kaligayahan na naibibigay ng mga bagay na yun. Kasi in the first place, these are material things. Kumbaga, they are passing, 'di ba? Lahat 'yan naglalaho, pera, kayamanan, katanyagan. Kaya nga, kita mo, baka sabihin nila, Father, kaya mo sinasabi yun kasi hindi mo na experience. Diba? O kaya sabihin, yung mga mayayaman na yan naman kasi mayayaman na sila. Pero come to think of it, kapag na-reach na nila yung tugatog ng tagumpay, no, may mga tao tayong naririnig na they are still not happy. Diba? Hindi pa rin sila masaya. They don't feel blessed. No, bakit? No, kaya nga ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin doon sa Beatitude, no, yung tunay na kaligayahan, no, na makakamit natin, no, kapag tayo namuhay sa Kanya. Hindi natin lang makikita yung kaligayahan doon sa nakikita natin, no, yung sinasabi ng mundo. Immediate. Oo, kasi immediate yung iba eh. Parang katulad ng tanong ni Father Dexter kanina, ano bang makukuha ko dyan? Di ba? Ano ba ang cut ko dyan? Ano bang sa akin dyan? Agad-agad gusto natin nung, yun, siguro kaya ang mahalaga din pag-usapan ko minsan yun, i-delaying gratification, di ba? Yan yung mga issue ngayon ng generation na ito. Agad-agad gusto nila na maramdaman yung tuwa, yung kaligayahan, no? Oo, gusto natin na kung ano yung ginawa ko, may resulta agad. Yung ayaw na natin magtanim. Yan, instant na mentality. Oo, kasi pag naghintay pa ako, baka mawala pa. So, baka may opportunity loss, ganyan-ganyan. So, ang gusto nila, pag ginawa na nila ito, ano kapalit, no? Parang, kasi sinasabi ng Beatitudes sa ito, na ang tunay na kaligayahan ay hindi lang natin makikita ngayon. Kaya kasi sinasabi nila yung kabanalan na yan, unti-unti. Yung sinasabi niyo kanina, sister, virtue, operative, a good operative habit, it should be done on a daily basis kasi hindi naman biglaan na nagiging mabait ka, no? Hindi man overnight. Tsaka kung minsan, nagba-backslide tayo. Pero kahit na minsan na parang nadapa tayo ulit, siguro ang importante dun is tumayo tayo ulit. Tumayo tayo. No? That we should not be discouraged na parang, di ba kasi kung minsan parang even me, no? Minsan yung bang nararamdaman ko rin na gusto kong magpakabuti. Gusto kong maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano, at maging mabuting madre.
Pero kahit na yung minsan meron kang desire, minsan nadadapa pa rin ako. Pero that should not be a reason for me na nadapa ka is sumuko ka na. parang hahayaan mo na lang na diyan ka na lang, no? Sa akin, no? Pero nadapa ako, pero tatayo ako ulit. No? And I think diyan papasok yung grasya ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni I have read, no, sabi ni Pope Francis, no, holiness is living God's grace in daily life. Yun yung holiness. No, na hinahayaan natin na yung grasya ng Diyos ay mag-work sa atin sa araw-araw, sa ordinary pamumuhay natin. Ako bilang isang madre, no, gagawin ko yung aking dapat gawin bilang isang madre. So yung hayaan ko na yung makiko-operate ako sa grasya ng Diyos. So in that way, no, kahit na siguro sa awa ng Diyos mararating ko rin yung eternity na sinasabi ng Panginoon. Doon natin makikita yung sa ordinary natin, kung yung estado mo, di ba? Kung madre ka, ito yung ginagawa natin para magpakabanal, no? Yan kami, mga pari, mga Dominikano, ano ang gagawin namin para maging banal? Ganon din siguro sa mga kalakbay natin, no? Kung ikaw ay computer technician, kung ikaw ay driver, kung ikaw ay doktor, ano yung mga bagay na, ordinary mga bagay, na pwede kang maging banal? Kasi sinasabi natin, yung pagiging banal, pag pumasok lang ako sa simbahan, hindi. Yung mga ordinary ginagawa natin, ay yun ang, actually, yun ang nagpapakabanal sa atin. Ano ba yung mga yun? Kung may mga kailangan na tulungan ng mga tao, no? Huwag kang, don't hesitate na, hindi mo sila tutulungan, no? Dahil dito, doon sa binigay sa atin ng Diyos, binigay sa atin ng misyon, binigay sa atin ng bukasyon, ay doon tayo pinapagalaw ng Panginoon upang magpakabuti at maging mabuti sa ibang tao. Kaya, sige pa, sister. Sorry, Padre. Kaya kung titignan natin yung listahan ng mga santo, iba-iba sila ng Totoo. Iba-iba sila ng personal history, no? Merong iba sa kanila yung bata pa lang banal na, no? Like Saint Thomas, Saint Catherine of Siena. Meron namang iba na later in their lives. Oo, yung talaga yung conversion nila, Saint no? Augustine. Ang haba ng conversion nila bago sila nakasunod sa Panginoon. So, pag binasa natin yan, I hope no na yung mga kalakbay natin, merong silang opportunity na magbasa ng mga lives of saints kasi nakakatulong to sa atin, nakaka-inspire, no? Na makita natin na kahit pala ako ganito, meron pa akong pag-asa na maging banal. Kasi yung mga santo na ito, nire-reflect niya kung ano yung estado din natin ngayon. Kasi minsan sinasabi nila, sabi mo nga sister na bata pa lang yan, parang lumulutang na sa ere ng kabanalan. Pero hindi ba? Yung iba naman, later in their life, Saint Augustine nga, no? Kay Saint Paul. Kay Saint Paul nagkaroon sila ng conversion, no? Yes. Kahit nga ngayon makikita natin si Acutis, no? Carlo Acutis. Nakita mo kung ano yung itsura ni Carlo Acutis? Siya ay nakadamit ng nakamaong, naka-ordinary, nakakasya. Ang pagiging banal ay hindi lamang doon sa mga sinauna. Kasi minsan iniisip natin, kasi mga sinauna na yan dahil sila pinanganak sa panahon ng mga 19th century. Pero ang kabanalan pala ay hanggang ngayon. I think yung pwede nating sabihin na yung pagiging banal nito, itong mga modern saints na to, they are ordinary people, diba? Ordinary people sila. Pero nagsusumikap sila na mapabuti yung kanilang buhay pananampalataya. No? That they grow in their spiritual life, they grow in their relationship with God, they grow in the service of others, no? Pwede yung family nila, pwede yung simbahan, no? Yung mga yun. I remember sabi nga ni Saint Teresa of the Child Jesus, sabi niya, I will, yung sa kanya yung extraordinary way of doing ordinary things. Yun yung kanyang pamamaraan. So even the picking up a piece of paper, no? If you do it with love, no?
for the love of God, then it is something great. So yung mga ating ginagawang ordinaryo, halimbawa, nagluluto ka, naglilinis ka, yan ay pwedeng maging daan para sa ating kabanalan. Tsaka yung mga roles natin, di ba? Bilang nanay, bilang lola. Meron lang akong babasahing comment. Ayan, so yung mga tagapakinig natin, mga kalakbay na gusto pong magpadala ng mga tanong, no, ng mga comment ninyo o yung mga ideas natin no, tungkol sa pinag-usapan, pwede po ninyong ipadala yan sa Radyo Maria page, no, at saka dun sa Santissimo Rosario page. Si Sister Ning BC, ayan, sabi niya, unti-untiin pong maging banal. Ako po, na-experience ko pong laging nahuhusgahan kahit po maganda ang nagagawa. Pero ngayon po, sa edad kong 44 at katikista, talagang unti-unti ay natatanggap ko po na huwag nang sumagot sa mga batikos na alam ko naman na hindi makakatulong sa aking pagsunod kay Kristo. So, makikita natin yung mismong act na yon, di ba? Nang hindi pagsagot, no? Dahil alam mong mapapaaway lang, yun ay daan na ng kabanalan. At napakaganda nung si Sister Ning ay katikista. Naalala ko lang isa sa mga pinopromote ngayon ng Diocese of Parañaque ba? Yung sa Pilipinas, yung si Caloring, yung si Laureano Franco. Siya isang katikista. Diba? At dun sa nabasa kong biography niya, unpaid catechism. Ibig sabihin talagang volunteer siya. At isa siya dun sa mga unang naging Eucharistic minister na babae sa Archdiocese of Manila. So makita natin ito, mga modern day na, well, I do not know her background, no, pero sila yung mga kasama lang nila ngayon, sinusulong na no, yung kanilang cause for sainthood. Kaya nga, di ba may tinatawag nga, hindi ko na sure ngayon kung saan ko nabasa, kung sa Gaudete et Exsultate yata yung next door saint. Di ba? May tinatawag na gano'n, yung the next door saint, you know, kay Pope Francis. Documentary yan. Yung lola, nanay mo, di ba? Kasi we have declared or canonized saints, pero napakadami pa rin ng mga tao na namuhay sa kabanalan na they are not acknowledged. Pero sa pamilya natin, no, maaari, yung lola ko kasi pala rosaryo yan. No, yung lolo ko, kahit na ganyan yan, no, maagang nagigising yan para magsimba. Diba? They have been living their lives of holiness. They may not be canonized as saints, no, pero matatawag natin silang banal. Diba? Katulad ng mga, kahit yung mga santo na kilala natin, yung mga magulang nila ay nagiging santo rin. Doon natin nakikita na mahalaga ang parte ng pamilya doon sa kabanalan ng isang tao, doon kabanalan ng kanilang anak. Kasi iniisip ng iba, mabait na yan, hayaan mo na lang kami magulang, hayaan mo na lang kami maging masama. Hindi. Tinuturo natin, sabi natin, yung pananampalataya natin, at tinuturo natin kung paano maging banal sa ating mga anak. Katulad ni St. Dominic ng Santo Domingo, no? Sino nga ba yung parents niya? Santo Domingo. Si Felix at saka si Juana de Asa. Yun. Sila ang mga banal na nagtuturo, ano? Kahit na kay Pope John Paul II, nakukuha niya yung kanyang pagiging banal no, sa mga sa pagkulay niya, no? Si Saint Therese. Si Saint Therese yung parents niya na canonized na rin, di ba? Naging canon. Kaya napakahalaga na hindi lang tayo nagiging banal para sa ating sarili, kundi nagiging banal din tayo sa ating mga kapwa-tao, sa pamilya natin. Dahil sa mga co-workers natin, no? Paano ba natin may papakita ang kabanalan at magiging halimbawa tayo doon sa mga kasama natin. Hindi lang sa bahay, kundi sa ating mga trabaho. Siguro, Fathers, maganda rin pag-usapan natin kung ano ba yung pwede nating gawin na makakatulong sa atin, no? Na maging banal, no? Yung mga practices na pwedeng makatulong sa ating buhay pananampalataya, no, or spiritual life natin. Diba? Oo. Tama din. Tama. Pero itong mga medyo nagiging challenging din ang pagiging banal, sister, kung may mga, kunyari, in times of sickness. Yes. Katulad ni Pope Francis ngayon, o kaya kay Pope Benedict XVI dati, o kaya kay Pope John Paul. Lalo kay Pope John Paul II, no? Hindi siya nag-resign pero tinuloy niya
ang pagiging banal kahit na siya ay may sakit. Alam niyo, sister, madaling maging banal, sabi nga nila, kung malakas ka. Madaling tumulong sa iba, malakas ka. Madaling magbigay ng magagandang payo pag malakas ka. Pero kapag tinatamaan ka ng sakit, hindi ko alam naranasan niyo, sister, father, no? Na kapag nagkakaroon ng sakit, nagiging irritable ka na, marami ka ng gusto, may init na yung ulo mo, kaya you're doubting God, nadududa ka na, may Diyos, bakit ganito? Ako yung mabait, ako yung, di ba, sister? Actually, Father, ako ang reflect, kasi sakit ako eh. Ngayon, sister, sandali. Nako. Nandun na yan. Tapos, na-experience ko yung talagang hindi ka na makalakad, yung parang totoo yun. basta yung mga ganun ba, marami akong pinagdaanan sa health ko. And even until now. Pero alam mo, ang realization ko, no, pwede akong magkaroon ng problema sa family, sa community, sa work ko. Pero pag pala health na ang problema mo, you cannot do anything but surrender everything to God. Para sa akin. Yung, kasi kahit na meron kang doktor, meron kang gamot, meron nag-aalaga sa'yo, pero at the end, parang sa aking experience, no, you cannot really help but entrust everything to the Lord. At saka isa pang mahirap dyan, sister, no, yung na binabanggit natin, yung mga may sakit. Pero yung mga nag-aalaga rin ng may sakit, di ba? Lalo na kapag yung sakit ng kanilang kamag-anak, pangmatagalan, di ba? So, makikita mo yung commitment din, no, ng mga kapatid, no, ng mga, kahit yung mga magulang, di ba? For example, may mga anak na may disability, for example, meron tayo dyan sa parish na ministry niyan, yung St. Margaret of Castelo, PWD Ministry. And most nung mga members natin dyan, mga nanay, meron silang mga anak na may mga special needs. And makikita mo yung pasensya, no? And I think dun mismo sa pagpapasensya nila, pag-intindi nila, hindi ka magagalit kahit nakikita mo yung anak mo na napakakulit. Naalala ko dati, nakikita ko yung mga magulang, meron tayong special mass for yung mga may special needs. Yung anak niya talagang nagtatatakbo sa loob ng simbahan. Alam mo yung parang hindi mo mapinta yung mukha ng nanay. And then sabi ko nga, okay lang po yan. Di ba? We understand. No? And kahit yung mga ganong words, nakakatulong din. So I think, yun nga, no? Despite of our sickness, no? At saka yung mga caregivers din, yung mga helpers ng mga may sakit, very challenging din yon, and that's their way of holiness, di ba? Na ewan ko kung pag hindi mo pa matawag na ano yun na kabanalan yun, di ba? Na paano mo nagagawang pagpasensyahan, di ba? Family rin, Father, di ba? Yung libawa, kapos na sa budget, adult hospital, yung talagang hindi mo na alam kung saan ka kukuha, di ba? Napakalaki ng trust, ng faith na, and you don't see them lacking, di ba? May mga tao pa rin tumutulong. Mahirap lampasan yung mga ganun. Lalo pag gipit ka, sister, kasi kumbaga kuya may sakit ka, parang lahat ibibigay mo na di ba? Parang hindi wala. Surrender mo na. Surrender. Kahit ikaw, wala ka nang magawa doon. Kunyari, may sakit, no? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi kahit anong minom ka na ng gamot, etc. Pero parang yung sakit na yun, nakaka-hinder na siya ng gusto mong gawin, kaya siguro umiinit na nga yung ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga tao na magpakabanal. Kaya sinasabi nga natin, nagiging martyr nga yung ibang tao Kasi doon mo actually nga kapag, di ba, lalo sa pandemic, doon mo nakita kung ano yung mga totoong ugali ng mga tao, no? Kasi kung walang-wala na sila, walang-wala na tayong lahat, doon mo makikita kung sino yung madamot, kung sino yung pagbigay, kung sino yung magulang, no? Sino magulang. Saka yung totoong tao na kasi kaagawa na tayo, no? Na parang may sakit ka, wag mo kong hawaan, mga ganon. Doon mo makikita kung ano yung tunay na ugali. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang daling magpaka-plastic, sister. Ang daling ngumiti sa mga tao.
kaya mo kontrolin yung sarili mo. Pero pag wala ka ng kontrol, lumalabas na yung totoong ugali mo. Kaya doon mo makikita kung sino talaga yung mga tunay na banal. Actually, I remember na merong isang pasyente. Kasi ano siya, yung parang depressed kasi nga in pain, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, lahat ng sakit mo, yung nararamdaman mo, yung mga, yung lahat-lahat, sabi ko gano'n, i-offer mo kay Lord. Tawagin mo si Lord. Jesus, offer ko to sa'yo. No? Sa'yo to lahat. No? For the forgiveness of my sins. Totoo yan. Para, alam mo, yun ang sinasabi ko sa kanya na hinahawakan mo siya ganyan, tapos sinasabi ko, ibulong mo kay Jesus, i-offer mo, no? You unite your suffering with the suffering of Christ. Ayun, nakalma yung tao. Parang yung suffering, meron siyang halaga kasi na-unite mo sa Panginoon. Katulad sa kasi naging director din ako, sister, father, no, ng pastoral services dito sa UST Hospital. At makikita mo yung suffering talaga nila na hindi lang sa pera nakawalan ng pera, kundi yung nawawala na yung mga minamahal nila sa buhay. Pero paano nila napapanatili na sila ay maging banal at sila ay, kasi alam nyo sister nga, sabi ko nga pagka nawala na lahat, minsan pinagdududahan mo pa na wala ang Diyos. Pero doon sa mga panahon na iyon, mas lalo dapat tayong kumapit sa Kanya. Kasi dahil wala na tayo, ibibigay natin ang buong buo natin sa Kanya. At siya magbibigay sa atin, no? Magbibigay sa atin ng tunay na kabanalan. Hindi lang yung kabanalan na kung ano yung maibibigay natin, kundi yung kung magbibigay natin na salapi o kung ano man na meron tayo, pero ibinibigay na natin, sinusurrender natin yung buong pagkatao natin sa Kanya, hindi ba? I remember may nabasa ko si Saint Teresa of Avila. Sabi niya, now I know, sabi niya kay Lord, nakikipag-usap siya, now I know why you have few friends. Kasi yung mga friends mo ay meron silang pinapahirapan. Oo, yung mga they binibigay share mo. with the cause of with Jesus. That's why I know why you have few friends. Kasi yung friends mo, sinishare mo yung cross. Alam niyo, minsan sister, sabi nga nila, yung pinasasalamatan pa nga nila yung mga taong nagpe-persecute sa kanila dahil doon sila nagiging banal, no? Banal. Doon pa sila nagiging banal dahil sila ay pinarurusahan, no? Sila yung mga tao, salamat dahil natuto kong bilang nagsumikap ako. Natuto akong maging banal dahil sa mga taong ito. Kala natin para kapag may mga taong hindi nag-agree sa atin o kaya yung mga tao na pinipersecute tayo, no, na hindi maganda yung ginagawa sa atin, sinisismis tayo. Pero kung totoong matatag ang ating mga sarili at nananampalataya sa Panginoon, mas lalong tatatag yun, no, na ay hindi nananatili ang aking kaligayahan, ang ating kapanan sa Kanya, nagbumula lagi sa ating Panginoon. Siya'y magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kasi minsan iniisip natin, tanggap ako ng maraming tao. Ito ba yung gusto mo? Yun lang ba gusto mo? Ito ba yung gusto mo na kabanalan? Hindi yan. Yung kabanalan na sinasabi na ating Panginoon, yung pagbuhat natin ng krus at patungo nga sa ating Panginoon. Father Paul, maganda yung punto natin, no? May tanong nga, medyo related doon sa sinasabi niyo. Ito daw ay galing kay Maria ng Cavite. Yan. Sabi niya, paano ko mapapanatili ang kabanalan kung madalas akong nasa social media? No, naalala ko lang kasi doon sa mga sinasabi natin kanina, no, napakahirap nga, 'di ba? Lalo na kapag sa social media. No, dati face to face lang. Pero ngayon yung pagchichismis nasa social media, yung pagbabatikos natin, backstabbing, pagtanggap ng negative comments, lahat nasa social media. So, yun nga. Paano ba? Sister, Father, paano daw mapapanatili ang kabanalan, no, kung madalas na nasa social media? Father, siguro bago ka magsimula ng I mean to say, ang social media, meron din siyang kabutihan na
nadudulot. Totoo. Kasi Nagagawa. Yes. nagagawa. Kasi, di ba, ngayon ang daming mga apps about prayer, about Bible. Mm-mm. Siguro, para sa akin, you start the day, no? Kahit using the social media, with a prayer. O, meron mga scriptural reading, may mga meditation, may mga homily, no? Yan, magandang gamitin ng mga yan through social media. Kumbaga depende sa tao, 'di ba? Kung it will be a medicine or a poison, 'di ba? So mayroon siyang positive at saka negative na naidudulot. So nasa tao, kaya lang tayo kasi kung minsan, 'yun, madali tayo maapektuhan. Kaya nga napakagaling din na ma-educate din yung mga gumagamit ng social media. No, na sabi ko nga lalo na nung eleksyon, 'di ba? Ang dami-dami nung mga talagang nagparti-parti ang mga tao, 'di ba? Ito kay ganito, ito kay ganyan, to the point na kinancel nila yung binlock nila yung mga taong ayaw nila, no? So I think sa atin, meron din tayo namang kakayahan, no, na matuto kung paanong gagamitin yung social media. For one, halimbawa may mga bully diyan, pwede mong i-block na, 'di ba? Sa totoo lang kasi no? Ito nga, nagulat nga ako. May mga tao, sabi ko, hindi daw nila ako ma-add. Tapos sabi ko, baka father, binlock mo ako. Sabi ko, siguro nung eleksyon. Ang dami ko mga binlock. Ngayon, ha? Politika. Nagsisimula na naman, nauulit na naman yung senaryo. Kasi, kumbaga ako naman, ang prinsipyo ko dyan, Facebook ko to, this is my sacred space. This is my, kahit public siya, pero this should be a safe space. So for you to make it a safe space, kasi yung iba, binubuli na nila yung ibang nagko-comment sa mga nag-comment sa'yo. Yung mga nag-comment na yun, mga kaibigan mo. So sabi ko nga, it's my responsibility to protect them. No, kaya ikaw na hindi kita kilala at hindi ko alam, baka troll ka lang. Umalis ka dyan, kumbaga gano'n. So, natututo na tayo paunti-unti to control social media instead of social media controlling us. Kasi kung minsan yun ang nangyayari, yung social media nagko-control sa atin, nagiging depressed tayo, no, yung iba nga dyan kung ano-ano na naiisip na gawin. Pero tandaan natin, it's just a mode, no? Ikaw dapat ang mag-control niyan at hindi yan ang mag-control sa iyo. Oo, kasi alam mo, sister, ngayon, sa panahon ngayon, kapag ewan ko sa ating Pilipinas siguro, pag naglabas ka ng isang post na masaya ka, marami na magbabash sa'yo, marami na negative comments, no, kung ano yung sinasabi sa'yo. Kaya hindi ka na nagpo-post. Pero ang tanong dyan, sister, tama pa ba sa panahon ngayon na mag-post pa ako ng mga, sabihin kasi, nagpapa-plastic lang yan. Kasi yung mga kalakbay natin, nagpo-post sila ng mga Bible verses, o kaya yung nag-share sila ng ganito nangyari sa kanila, good thing na ganito. Pero at the end of the day, marami nagbabash kung gano'n. Bakit totoo ba yan? Nagiging plastic ka lang. Tama pa ba, sister, na maglagay tayo ng mga gano'n na positive or sabihin natin mga Bible verses o sinabi ng simbahan? Kasi ngayon, simbahan, ang dami na nagko-comment. Tama pa ba, sister? Sa akin, Father, halimbawa may mga nagbabash, pero ilan lang sila doon sa mga na kakakuha ng positive effects sa ibang mga let's say follower nila o kaya mga friends nila. So sa akin, kung maganda naman yun, ignore ko na lang. Tsaka isipin natin kung ano yung baka dahil doon sa sinabi natin. Di ba kung minsan may mga ganyang comment ay dahil sa sinabi mo, ito yung kailangan ko ngayong panahong ito, buti na lang na i-post. So siguro isipin natin, instead of thinking na yung mga basher, ang isipin natin yung mga makaka-benefit doon sa ipopost. At saka yun nga, sabi ko nga doon sa isang para siyang sa online na journalism. Sabi ko baka naman yung freedom natin pinipigilan na natin just because of what other people would be telling us. Mas matindi yun. Hindi ka tuloy makapag-post just because you're thinking immediately kung anong sasabihin ng iba. Na hayaan mo, mga bullies yan talagang trabaho nila. Pero tayo, wag tayong mawawala ng power natin. Inspire. Express, di ba? Inspire. Oo, kasi yun ang nawawala sa social media. Yung parang inspire people na
to do their very thing, na to do good, to do good to people. Yeah. Kasi yun ang nawawala, puro negative. Lalo ngayon, ang very politicized ang nangyayari sa social media na for the Filipinos, no? Nagiging politicized na hinahati na ngayon ang mga Pilipino kung sino si Pro Duterte, Pro Marcos, Pro Aquino, parang hindi dapat ganun, no? Sino ba yung pro-Pilipino? Dapat Pro Filipino, saka dapat, it's not just, umiikot, umiinom ang mundo natin doon sa politika. Yan dapat nakita din natin na hindi lang ako, I'm not just a political person, pero ano ba yung nangyayari sa buhay-buhay natin na para mabigyan ko din ng serbisyo ang ibang tao, sister, di ba? Kasi pag ganun na lang ang lagi, personality-based tayo, pero hindi, nabubulag na tayo kung ano yung ginawa nila na hindi maganda. At saka, kung ano yung maganda. Kasi, naging personality-based tayo na, pro Duterte ako, or pro Marcos ako, o pro Aquino ako, o pro kung sino man ang politiko, pero hindi na natin nakikita, ano nga ba talaga ang tama? Baka naging gano'n lang ang ating usapan. Ano pa, siguro maganda rin na i-enumerate din natin, kung ano pa yung mga pwedeng natin, no? Pwede natin gawin, no? Para will help us to grow in holiness. Ano ba yung mga ways of holiness siguro? Ako siguro kasi ako dito nag-work sa university, sa facilities management. Siguro ako yung pagkabanal ko, kung kunyari nagdadasal man ako, yung pagdadasal ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ibang tao, no? Yung pagdarasal ko ay hindi lang ako para maging banal, pero paano ko ma-share yung pagkabanalan na ano ko. Kasi minsan iniisip natin na, akin lang yan, akin lang to, or ito yung ginagawa ko para sa akin. Pero ang pagkabanal para sa akin, sister, kasi it's about sharing, no? Sharing whatever God has given us. I believe na may lahat tayo may mission dito sa mundo, may mission tayo sa buhay, pagiging pari din. Pero paano ko maibibigay din yung serbisyo ko sa ibang tao na pag nakita nila ako, hindi nila makikita lang yung trabaho ko, kundi makikita nila ako bilang kawangis ng ating Panginoon. Sa akin, maganda yung... sige, sister, ikaw muna. Yung acts of charity and service, no? Like, for example, yung mga random acts of kindness, no? Yung pagiging mabuti, yung may mga humihingi ng tulong, mga simpleng bagay lang. Pakigawa mo naman akong ganito, yung mga maliliit lang, no? Pagbati, no? Nakita mo malungkot, babatiin mo, nakita mo nangangailangan, ikaw na mismo ang mag-o-offer na hindi mo na hihintayin na manghingi sa. These are yung mga random acts of kindness na sinasabi. Sa akin, isang ways din yun na makakatulong sa atin. Sa akin, siguro, yung mahalaga din yung kilalanin natin yung sarili natin. No? Kasi sabi nga, sa sinasabi ni Father Dexter din kanina, yung sharing, di ba? You cannot give what you do not have. So, mahalaga rin, kilalanin yung sarili, and then from there, dun mo isipin yung paraan ng kabanalan. No? Halimbawa, kung sa isang sitwasyon, palagi ikaw yung bida, no? Ikaw laging nagsasalita, diba? Yung way ng kabanalan mo, pwedeng magtimpi ka muna, doon ka muna sa background, tumahimig ka lang muna. Kasi it's something na mahirap gawin, pero alam mo na makakatulong ito. Kasi sa pamamagitan ng pagtahimik, na doon mo nabibigyan ng tsansa yung ibang makapagsalita at maaaring may matutunan ka rin sa sinasabi nila. Diba? So yun yung isang paraan. Alamin mo kung ano yung mga bagay na palagay mo gustong-gusto mo at kung minsan nasosobrahan. And then, bawas-bawasan mo. And then, tignan mo, baka yun yung way mo. No? So, it's ongoing process, ika nga. No? Kaya binibigyan natin ng chance yung ating mga kalakbay na mag-isip. No? Ano ba yung palagay niyo? By knowing yourself, you think of a way of how to become holy. Meron akong naisip. Wala na, pero nandun na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ang bilis naman ng programa. Ito na lang. Akala mo, pasimula pa lang. 2 minuto na lang. Sister, ano ba yung kay natin na pwede natin ma-share sa ating mga kalakbay? Sa akin, Father, yung kaharian. Sige ba? Kaharian, di ba? Kaharian ng Diyos. Heaven. Yung, ang way sa
para sa akin, tingin ko, no, ang way sa langit ay mahirap, no? Hindi madali, lalo na sa pang-araw-araw na buhay natin. Pero kahit na ganun pa man na hindi, we should not be discouraged, no? We should pursue holiness because there is no other way, sabi nga sa Hebrew, no? There is no other way, to see God but to pursue holiness. So, it is not an easy task. It is the desire of God, gusto ng Diyos. Pero at all costs, we have to pursue holiness. Tama. Father Paul, So that meron we pa. can Meron pa. the kingdom of God. Ayun. Yun. Sir, Father Paul. Sa akin siguro yung K ko, yung kasiglahan. Yan. So ito ay maaari nating makuha sa Gaudete et Exsultate 129, no? Sabi dito, zeal or enthusiasm in living out the faith joyfully. Kasi kung minsan, yun yung nawawala sa atin, yung sigla. 'Di ba? O kung minsan nga yung buhay, 'di ba? Parang ano ba yan? Parang wala kang kabuhay-buhay, 'di ba? Walang sigla. So palagi ko yun yung kailangan nating ibalik. It's not just happiness, no, hindi lang yung pagiging masaya kasi kung minsan nawawala din yung saya, yung tuwa, pero yung sigla. No, kasi yun yung magbabangon sa iyo sa tulog mo araw-araw, no, upang gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin. So, yung K ko ay kasiglahan. Kasiglahan. Siguro kasabay din yan ay kagalakan. Wow! Kadugtong? Kasi din yun, di ba? Kagalakan. Lahat kasi, di ba dapat ang, sabi nga si Beatitudes, blessed, happy, no? Dahil doon dapat natin makita ang ating kabanalan. Doon, kasi sabi nila, we are Easter Christians, no? We are Easter people. And Alleluia is our song. Is our song. Kasi di ba? Kasi minsan inisip natin, pagiging banal, malungkot lang yan, nasa kumbento lang yan, maging malungkot ka yan, buhati mo ang krus, malungkot. Hindi. Binibigay tayo ng daan, binibigyan tayo ng direksyon ng ating Panginoon upang tayo maging masaya. Pero itong kasiyahan na ito ay hindi lang panandalian, kundi ito yung binibigay, sabi nga ni sa kaharian ng Diyos. Ano ba itong kaharian ng Diyos? Dito tayo dapat maging masaya. Doon, sabi nga the glory of God is the glory of God. The glory of God is the fullness of man, no? Parang ganyan. So parang kung nakikita natin ang ating mga sarili kung tayo nagiging nagagalak, no? Doon tayo nakikita natin ang ating kabanalan. Hindi yung kabanalan na maging malungkot tayo sa buhay, kundi itong kabanalan ito ay dapat magbigay sa atin ng iba yung kagalakan dahil we are joy. Dapat punong-puno ang ating puso ng kagalakan at kabanalan sa ating mga puso. Walang santong mahaba ang mukha. Oo. Ganda yan, sister. Yung mga sour-faced. Santong mahaba ang mukha. Sa susunod si Brother Den, makakasabay na din natin. No? Oo nga. Wala siya ngayon. Pero, maraming salamat. At maraming salamat, Sister Marisa at Father Paul. At maraming salamat. At magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K.